Idinidikit niya sa tunay na picture ni Pangulong Marcos. Well, dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Nakita mo naman. Paninira. Ayaw namang patulan ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. Ang galing ng TV5, di ba? Oh, binalita nila yung pangit kay PRRD dinikit. Tapos nag-interview sila ng mga kakampi ng presidente na inilabas nila at sinasabi na peke, wala yan, paninira lang yan. O so sinong kontrabida na naman yan? Dito sa balita na to ng TV5, sinong kontrabida? Yung naglabas ng video sa LA? Yung naglabas ng video sa Vancouver? Sinong kontrabida rito? Sagutin nyo ako. Hindi ko sasabihin, ha? Hindi ko sasabihin, pero tatanungin ko kayo, sino ang kontrabida dito sa istorya ng Frontline Pill Tonight? Sino? Lagay nyo. Oh, ayan oh, sabi ni Tex Atlas si Digong. Sabi ni Hansya si PRD. Sabi ni Kitty si Duterte. Sabi ni Abby si Duterte. Duterte na naman, sabi ni Lara. Sabi ni Koy Duterte. Utang ina, kawawa na naman ng mga Duterte. Mantakin mo kung wala silang kinalaman dito, pinalalabas na naman ng media, sila na naman ang may kasalanan. Yung naglabas nito, sikat na naman. Pero yung totoong napupulaan, putang ina mga Duterte, kawawa naman. Gets nyo? Naiintindihan nyo na siguro kung saan tayo nang gagaling, no? Naiinggit ba tayo? Hindi. Wala tayong dapat kainggitan eh. Kasi okay naman tayo eh. Masaya naman tayo eh, di ba? Di ba? Pero putya kawawa na naman mga Duterte nito. Iisipin na naman nila kontrabida, Duterte rito. Kasi gusto ni Duterte, umupo yung anak niya. Papasok na naman yung rhetoric na yun na kahit naman alam natin na hindi totoo, dahil lang sa mga misjudgments at may mga tao na talagang gusto, bida sila. Ayun. So, yun ang problema. Ito. Tinanin niyo itong balita na to. O, sige, play. Really a pathetic attempt at destabilizing, Destabilizing? These pathetic attempts of destabilizing? Imagine nyo, destabilizer na naman ng mga Duterte dahil sa video na to na wala naman silang kinalaman. Patay. So sira yung pinaglalaban nung ilang mga maisog na nabuo na. Successful naman lahat eh, di ba? Pero hindi kami papayag. Kailangan kami. That's what they've been trying to do for so long already. Imagine, ganyan ang tingin nila sa ano? Ganyan ang tingin nila sa mga Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba ang opinion talaga ng Banateros pagdating sa mga bagay-bagay. Hindi kasi tayo bandwagoner eh. Unang-una sa lahat, hindi tayo yung tipo ng grupo vloggers na na basta na lang magsasubmit or maniniwala sa mga bagay-bagay eh. Kailangan mong i-analyze ng maigi yung laro, ang lalim ng laro, maniwala kayo. Sobrang daming mga vloggers na basta na lang pinake up to, tapos hinipe ito, tapos feeling nila mapapalitan na yung presidente dahil dito. Oo, ang problema, mukhang yung pinakamamahal natin na mga Duterte, putya, mapag-iinitan na naman dito. Gagawa na naman sila. Palagay ko gagawa na naman yan sila ng mga hakbangin para mapahirapan itong mga Duterte na ito. Ang masaklap nito, pag pinapahirapan ng mga Duterte, laging tinatamaan yung mga tao ng Davao. Yung mga residente ng Davao ang laging naaapektuhan. Tingnan mo ngayon sa Davao. Sa Davao, punong-puno ng checkpoint. Hindi ka na halos makakilos, putya yan. Lahat na lang ng checkpoint,
Di ba? Yun ang sobrang ano natin, yun yung sobrang naaawa tayo sa Davao na dating second safest na city na ngayon pinalalabas nila na pinakamagulong lugar. So yun ang problema natin. Pathetic. Nakarating na rin sa DILG ang video. Peke raw ito na maaaring ginawa gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bilang patunay, pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pa lang, magkaiba na raw ang dalawa. Sa litrato pa lang, nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. It is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation affairs. Tapos isasabi mo to on a very malicious level. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na peke ang video sa may Sugrally. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. According to our analysis sa fake video, mapapansin niyo that the lighting is not consistent. And parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Ayan o, so itong mga experts are saying hindi to totoo. Lumabas sa maisog na ang may-ari or ang mga main supporters ay mga Duterte. Diyan nagsasalita si PRD, diyan nagsasalita si Baste. Hutangin na masisira lahat ng nagsasalita dyan. Kapag ka naglabas tayo ng peke-peke ng mga istoryahe dyan sa maisog, ginamit pa natin yung maisog. So masisira yung maisog. Patay tayo dyan. Mawawalan sila ng tiwala sa maisog. Sisirain netong video na to, kung mapatunayan na ang video na to ay peke, sisirain ito yung kredibilidad ng maisog na pinaghirapan ni La PRRD. Nagigets nyo naman siguro yung ibig ko sabihin, no? I really don't want to sound bitter to the point na baka sabihin na, si ano na naman yan eh. Si Hitad na naman yan, kaya binabanatan nyo na naman eh. Hindi, tingnan nyo yung istorya nung pinapaliwanag ko. Regardless kung sino naglabas noon, si Harry Roque, pinsan niya, boyfriend niya, girlfriend niya, pinsan ng pinsan niya. Regardless kung sino, ang punto ko dito, inilabas ito doon sa maisog rally supposedly na hindi naman yan ang agenda talaga. Kaya nga kaya nga kami galit na galit doon sa mga tao na nagpapanggap na sila yung nasa likod ng maisog kasi pwedeng masira ang maisog na pinaghirapan ng mga original talaga nagbuo ng grupo na yan. Pero dahil ang dami-dami ng mga parallel organizations na pumapasok dyan, na may mga agenda na patalsikin si Marcos, paalisin si Marcos, mag-people power. Doon nasisira yung totoong layunin nung maganda naman sanang layunin na organisasyon at grupo. Sabi ni Lauren B, naiintindihan mo ibig mo, Boss Dado? Oo naman. Ako nagsasabi, ikaw kung di mo naiintindihan, ibig sabihin, may kalyo na yan. Pa-check up mo na yan. Oo, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman kasi na pwede naman na, halimbawa ako, sa akin yung video, sa channel ko na to, boom, i-play ko. Ayun yung video, tinan nyo. Si gusto nyo ng kopya, ipakalat ko. Di ba? I mean, kasi dati naman ganun eh. Nung nilabas niya yung PIDEA Leaks, sa mga channel naman nila. Yung nilabas nila yung mga pangalan nila doon. Nilabas nila yung mga pangalan nila huy. Walang nilabas nila yung mga pangalan nila Maricel Soriano doon sa mga channel naman nila. 'Di ba? Ba't magtataka ka? Yung video, ba't hindi nila nilabas sa mga channels nila? Bakit nilabas nila yung video doon pa sa maisog na hindi naman yun ang totoong layunin? Iba naman ang totoong layunin. Yung isa, si Morales, sinasabi, yung maisog, ang nasa likod niyan si Pastor Kibuloy. Nagigets yung ibig ko sabihin? Sinisira ni Morales ang maisog. Sabi ni Morales, ang maisog kasi, pang-sariling, yung pinaglalaban ng maisog, pansarili yan. 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 Yung pinaglalaban ng maisog, pansarili
Oh, di ba? Oh, may nasa likod na relihiyon na nagkukumpas diyan. Oo, pinaglalaban ng maisog yung kaso lang ni Pastor Kibuloy. Oo, yun lang. Pero hindi talaga, walang mangyayari sa rally na yan dahil pang sarili lang. Di ba sinisira ni Morales yung maisog? Ginamit pa ni Morales si BMR. Si BMR naman ang sagot, exactly. Hindi nyo napansin? Pagkatapos nung ginawa ni Morales na yun, pagkatapos nung mga pinagsasabi ni Morales na yun, biglang boom, doon sa abroad. Inilabas, maisog pa ginamit. Oh. So parang may sumisira sa maisog sa Pilipinas, puta sa ibang bansa, may sumisira din sa maisog, patay na. Di ba? Di ba? Teresita, di ba ang galing-galing ko? Hindi pa ako nag-name drop niya. Pag nag-name drop ako, baka matay ka sa salawal mo. Tapos tinan mo, ayan o, nakapagsalita pa daw si JM Morales sa LA Maisog. So putya, kanila talaga yung LA Maisog. Nagsama-sama yung may mga personal na agenda dun sa Maisog LA. Si Morales at kung sino-sino pa yung may mga personal na agenda doon. Putang na nagsama-sama doon. Ayun, nagpaputok ng isang issue. Sumasabog ang laki, tuwan-tuwa sila. Putya, sinong apektado? Sila ba? Hindi, mga Duterte. Di ba? Mga Duterte na naman. Davao na naman. Kawawa naman. Tanggol tayo ng tanggol. Tapos putya sila, ay, sa loob pa mismo ng hanay natin nagkakalat. Ay, kung nga sa inyo tangina. Ang hirap talaga magtiwala ngayon. Akala mo, kakampi mo. Akala mo, loyal sa'yo. Pero putya, sa pansariling, sa pansariling mga pangangailangan, sa pansariling mga interes, putya, nasisira yung pinaglalaban. Hindi ba? But they are fake. Most in US, konti lang untrue. Ewan ko I'm not sure about that. Bakit ganon, sabi ni Gracie? Bakit laging ginagamit ang mga Duterte? Kasi hindi magfa-fly yung mga grupo kung walang Duterte. Walang makikinig sa isang grupo na walang Duterte na kasama. Kasi ang sinusundan ng tao, Duterte, hindi naman sila eh. Ang dami na nilang pinagtatayo ng mga grupo. Merong Marcos Resign, merong Marcos Resign Movement, Marcos Alis dyan. Ang dami-dami ng mga organizations. Pero, tingnan mo kung ano lang yung malakas, maisog. Bakit malakas maisog? Diyan nagsasalita si Baste. Diyan nagsasalita si PRD. Diyan nagsasalita si Pulong. O kaya ngayon, dahil mas pinakikinggan ang maisog, gagamitin natin yung maisog para yung personal na agenda natin pakinggan, panoorin at tingnan ng mga tao. So yun yun. At isa yan. At isa yan sa totoo, isa yan sa kinaiinit ng ulo ni Banat. Galit na galit si Banat kanina pa eh. Alam mo, isa yan sa mga reason why. Si Banat ba'y tinamad na naman, nabuwisit na naman. Hay, nakakatamad. Nasasayang yung pinaglalaban natin. Sunod tayo ng sunod sa maisog. Tapos biglang naglabas sila ng video na 50-50. Pag napatunayan na peke yan, di lahat na ng pinaglalaban na maisog, peke. Tama si Banat ba eh? Tama siya eh. Diba? Pag domino effect yan. Lahat ng maisog na nagawa na maayos naman na iraos. Kasi ang gusto lang ng maisog is sumigaw. At ipanawagan sa gobyerno na titigil na yung katiwalian. Tayo na pasukan ng ganito, tapos tayo dyan. Diba? Sa kahit anong grupo yan, kung walang Duterte, walang sasakay dyan mismo. Walang sasakay. Sabi ko nga sa inyo, si Vivian Velez ang head ng Marcos Resign Movement.
Bakit may Marcos resign movement ka na, sumisiksik ka pa sa maisog? Kasi nga, nandito mga Duterte. Yun yung katotohanan. Oh, bibigyan ko kayo ng isang sample. Isang sample sa Tagum City, sa sa Davao del Norte. Oh, unang nagsalita si Baste. Unang nagsalita na speaker si Baste. Bang, 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 bang. Pagkatapos ni Baste, umuwi si Baste. Pumunta si Baste kay Governor Hubahib. Nasa City Hall pa si Governor Hubahib, hindi pa bumaba. Tapos may mga nagsalitang mga ilan, tapos biglang nagsalita na si PRD. Nagsalita na si PRD, punong-puno yung Tagum Complex punong-puno. Nagsalita si PRD. Pagtapos magsalita ni PRD, putang nag-uwian yung mga tao, ang dami pang nagsasalita. Ang dami pang nagsasalita, nag-uwian na dahil nagsalita na si PRD. Ibig sabihin, yung tao, si Duterte lang talaga gusto. Kumain ako sa labas. Kumain kami nila KPL nun. Nila Pambansan Loyal. Kumain kami barbecue. Meron akong nun. May mga reels ako nun O, di ba? Sabi ngayon, sabi ngayon nung tindera, Kuya, dumating na si Duterte? Dumating na si Duterte? Pucha, si Duterte lang talaga inaantay ng tao. Pagkatapos magsalita, maniwala ka, pucha, lahat ng tao nagsilabas. Oo, kasi nga talaga ang tao ang hinaantay, Duterte lang talaga. Yung ibang mga speaker, sorry, pero wala silang interes. Ang interes lang talaga ng tao, Duterte. Kaya sinabi ko noon, sana sa susunod, pagsalitain nyo si Duterte ng dulo. Pagsalitain nyo si Duterte sa dulo. Kasi pagsalitain nyo si Duterte, umpisa pa lang, yung mag-ama, magkasunod, pinagsalitaan nyo, pucha, mauubos talaga tao dyan. Hindi ba? O, PB Hansen, Boss Dada, pampag-good vibes talaga. Nakakatawa, very smart. Swak na swak reactions. Comment mo sa topic. Thank you very much, PB Hansen. You're amazing. Magpalakpakan. Sabi ni Kolegang, ako ay maisog DDS, pero hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Putangin na mo, tanungin mo kung gusto kita. Umalis ka sa maisog. Hindi namin kailangan ng mga makitid yung pag-iisip. Mahilig kayo mang-away, negative vibes kayo. Kolegang, pukin ang ina mo, unang-una sa lahat, ikaw ang nagpunta rito. Kung hindi ka mahal ng syota mo at hindi ka kinakalikot ngayon, huwag ka ditong mag-inarte, hindi ka naman importante. Una sa lahat, hindi ka naman kagandahan. Ha, kolegang, tanungin mo muna kung gusto kita. Putang ina, parang bago mo sabihin na hindi mo ako gusto. Unang-una sa lahat, puta, baka kasing amoy ng bibig mo yung tumbong ko. Bobo ka ba? Member ka lang ng maisog. Putang ina mo, member ka lang ng maisog. Baka hindi ka pa kilala. Alam mo ba na pinapatawag kami ni PRRD sa Davao para pag-usapan lang yung mga ganap sa maisog? Gunggong ka? Ikaw lang ang head ng maisog na nagko-comment sa comment section. Gago, hindi ka kilala sa maisog. Hindi totoong taga-maisog ka. Kasi kung taga-maisog ka, busy ka. Walang mga taga-maisog na nagko-comment dito. Sila Verdel, sila Placido, wala sila dito ngayon. Sila nga hindi nagyayabang. Pukin ang ina mo, ikaw pa. Tarantado na to. Nagpakilala ka pang taga-maisog. Ulul! Putangin mo, ano naman sa akin kung taga-maisog ka? Tangin na kay Bongbong nga, hindi ako takot sa'yo pa. Luka-luka ang putay na. Akala nitong mga gunggong na ito, pwede talaga sila dito, putangin na, maniwala kayo. Boss, may pulis sa KOJC. Lagi may pulis naman dun eh. Pero susugod na naman sila. Ano na naman? Tapos na zona, hindi na nila maire-report si PRD. Tawin na, diba? Loko-loko. Sige, diretso natin to.
performance will start momentarily.